Hindi lang yun, siyempre narinig natin ang pahayag ng dalawang abogado, si Atty. Resticio at si Atty. Glenn Chong, na credible pagdating sa usapang halalan. So sana man lang mayroong, kumbaga the ball is in the COMELEC's court na eh. Sila yung dapat magsasalita. Sila ba po ay mag-iintay? Alam niyo maraming ang hiwaga eh. May mga kandidato dyan na dapat disqualified pero tuloy pa rin, nakatuloy pa rin, nakatakbo pa rin bilang mga kandidato. Mayroong ang dami din po ng mga disqualified. Maraming mga kandidato na tumakbo na unopposed. Hindi pa po yan nauungkat. Kasi nga, nakafocus tayo doon sa election event itself. Pero ngayon na lumalabas yung mga ganitong klaseng, kumbaga, COMELEC math ang tawag natin, kailangan na nilang mag-explain para ma-restore yung trust natin in the system or ayusin naman nila. In fact, parang ang lumalabas tuloy is that dati si Marcos Jr. was yung tinaguri, ang tingin natin, isa sa pinakamalaking biktima sa dating halalan. Ngayon, siya na yung pinakatahimik tungkol dun sa posibleng nagiging anomalya dito. Dapat naman niya tayong ipagtanggol. Actually, ina-expect siya na maintindihan niya yung hinanaing ng ibang mga kandidato. But of course, iba na ang mundo niya ngayon.